Dito ho kuha yun, sa looban na ito. Dito makikita yung akusado kasama yung batang biktima. Palabas po ng looban na ito. Yung paggawa sa kanya, masaklap eh. Magandang araw, ito na ang kainan namin. Hindi niya deserve yun eh, kasi gusto niya lang talaga maglaro, mag-aaral. Napakabibo ng bata. Tapos ganun yung mangyayari. Yung malaking tabatsoy. Pinakulong mo. So, nakakausap niyo pa siya. Nakausap po. Ginaganon niya ako sa leeg pa. Dinatanggal niya yung ulo ko. Tapos ang sabi ng anak ko, patignan mo pa yung ulo ko pa. Nakakakabit pa din. Pinanghiwa din po sa tiyan niya. Yung Bote. bote din po. Kaya may gawa sa'yo ng ganyan? Doktor, sabi po sa amin ng doktor, Mami, alam niyo ba sobrang bilib kami kay Francis? Kasi sa case niya, nung araw pa lang nadala niyo siya sa amin, pwede na siyang bumigay eh. Kung kami lang nga po magdidesisyon, dapat buhay din eh. Buhay yung kinuha niyo, kaso hindi naman po kami. Patas pa rin naman po yung mananaig. Magandang araw po mga kapuso. Welcome to iListen. Alam niyo po, kamakailan lamang sinabi ng PNP na bumaba raw ang crime rate dito sa Pilipinas. Nasa 35,000 na lamang daw ang mga krimeng ito. Pero ang 35,000 ay 35,000 na buhay pa rin. At ang masaklap na katotohanan, ang 35,000 na ito, ilan dito ay mga kabataan. Ilan dito ay bata. Ang kasama ko ngayon dito sa iListen ay ang mga magulang ni Francis, isang batang biktima ng isang marahas na krimen. Unang-una nakikiramay kami sa sinapit ng inyong anak na si Francis. Si Francis ay biktima ng isang napaka-marahas na krimen. Kumusta na ang pamilya ninyo ngayon? Sa ngayon po, siguro malungkot kasi nag-iisang baby lang po kasi namin eh. Wala kaming panghugutan ng lakas. Matagal ninyong pinagdasal na magkaroon kayo ng anak, tama ba? Opo. Parang inisip lang namin may sakit kami na baka may baog sa amin dalawa. Ganun. Yung magpapa-check up nga kami kasi ang tagal namin bigyan ng baby. Tapos parang ayun po, yung binigay sa amin si Francis, sobrang saya po. Ganun. Nung una po kasi, ilang beses na rin po kasi kami nag-try. Nung una po, talagang wala. Hanggang saan nga, nag-decide nga po kami na mag-work na po kami parehas. Kasi siya po kasi sa Fishport lang po kasi siya. Nung mag-a-apply na po kami ng bagong work, doon ko na po parang napansin. Ang nakapansin po nun yung mother po niya. Sabi nga po, ba't daw po ang init daw po ng ulo ko. Tapos galit na galit po ako sa dalawang kapatid niya. Oo. Talagang ayaw ko pong nakikita yung dalawang kapatid niya. Yung, Naglilihi ka na. Yun po pala, naglilihi na po pala ako. Hindi ko po alam. Tuwan-tuwa po ako nun. Tapos ayun po, naiyak kasi ang tagal namin inantay. Tapos ano yung sasabi ko, thank you Lord, thank you po talaga. Dumating na yung, ito na yung, siguro matatawag na akong papa. Agad. Andiyan na yung baby ko, magkakababy na kami. Sabay din naman. Nung dumating yung July at pinanganak si Francis, natatandaan niyo po ba yung araw na una mong nahagkan yung anak mo? Nung makita ko po yung baby ko, kamukhang-kamukha niya po. Oo. Siya po talaga yung kamukha ni Francis. Kasi nung time din na yun, galit din ako sa kanya. Kumbaga, naglilihan ko din po siya. Tatakot po ako na hawakan. Parang wala po akong idea sa pagbubuhat. Tapos sinasabi niya na sa akin na, mag-practice ka, magbuhat ka. Kasi nga, anak mo naman yan. Hindi natakot ako kasi nga, baka mapilayan, hindi ako marunong. So, sobrang alaga kayo sa anak ninyo. Opo, sobra po talaga. Kasi nag-iisa lang po eh. Kumusta si Francis nung lumalaki siya? Anong klaseng bata siya? Mas nagiging sweet po siya. Habang lumalaki po siya, nandun po yung talagang pagka-sweetness niya. Magugulat ka na lang, bigla ka po nun ikikiss, biglang maghahag sa'yo. Lalo po pag manghihingi siya ng 5,
5 pesos po. Mm-mm. Pag kumis po yan, automatic po yan. 5 Ayun po yung- pesos ang Ayun irarentong po yung kasunod niya. Mapengin 5. Anong ginagawa niya dun sa 5 pesos? May binibili po siya ng mga pagkain na ano yung parang gummy po. Ah. Gummy worm, mga Oo. ganun po na Oo. pagkain. Ayun po yung mostly talaga na binibili nila Oo. ng mga pinsan niya po. Ano pa, bukod sa pagiging malambing? Madaldal po. Madaldal. Tapos, sabi nga na po ng mga kausap niya, mahirap to pag lumaki, baka maging abogado. Kasi kapag may tinatanong siya, kailangan sagutin mo talaga eh. Tapos pag may tatanong ka sa kanya, masasagot din naman niya. Parang nakikipagdebate yung bata eh. Tsaka ano po, pala kaibigan po si Francis. Halos sa lugar po namin, kilalang kilala po siya. Magandang araw, ito na ang kainan namin. Mag-subscribe muna kayo kahit kakain na kami. Nung araw na nawala si Francis, ang huli niyong pagkikita ay anong oras? Ale? Alauna po yun. Tapos nagpaalam po siya. Hindi na talaga namin siya pinapalabas. kasi Kasi po nga- aalis po kami noon. Isa-celebrate po dapat namin yung nag-moving up po kasi siya Graduation. ng kinder po. Oo. Sahod po kasi ng papa niya, katapusan pa po. Nag-moving up siya nung 24. Mm-mm. Kaya sabi ko po sa kanya, gala na lang po namin si Francis. Mm-mm. Para nga po celebration din nung ano niya, graduation niya. Huwag mo dyan. Oh, Tapos nun po, nung 31 po ng 2:00, bali around 3 po nung hinanap po namin siya kasi maliligo na dapat siya. Mm-mm. Yung kaso, di na nga po namin siya nakita. nun. Nagpaalam ba siyang lalabas Opo, siya? nagpaalam po siya. Nagpaalam po siya sa akin. Hindi ko siya pinayagan. Anong pinaalam niya sa'yo? Maglalaro lang daw po sila. Ang pinsan niya. Anong sinabi mo? Sabi ko sa kanya, wag na kasi aalis nga. Aalis tayo, iiwanan ka namin. Sabi niya, saglit lang naman ako uuwi din ako. Hindi ko siya pinayagan. Ngayon po, ginawa niya, sa tatay niya siya nagpaalam. Aha. So, nagpaalam sa'yo. Opo. Anong natatandaan mo? Nagpaalam po siya sa akin na ano po, na kasama niya po yung dalawa niyang pinsan niya. Kapatid, yung kuya ko kasi may anak pong magkapatid, bali dalawa po. Bali nagpaalam siya na lalabas maglaro kami nila Clarence, nila Kuya Mael. Sabi ko, saan ba kayo maglalaro? Sabi niya, dyan lang daw sa baba. Sabi ko kasi, baka mamaya, mahirap na naman maghanap. Sabi ko, dito ka na lang, muna siya. Saglit lang kami, Papa. Pero kampante kayo kapag lumalabas siya. Kampante po. Kasi doon po ako lumaki. Ay, doon po ako nagkaedad talaga. Doon ako pinanganak, doon ako nagkaedad. Ay, Oo. po yung... Tsaka magkakakilala kayo. Tsaka marami po talaga ako kamag-anak doon. Kumbaga, Oo. Oo. bawat iskinita po, kilala po talaga yung bata, kilala po kami. Ganun. Oo. Kaya kampante kayo dun sa lugar. Kailan nyo na-realize na parang, bakit hindi pa umuwi si Francis? Mga bandang 3 po, umuwi na po yung dalawang pinsan niya. Parehas lang po kasi kami ng bahay na inuwi. Oo. Umuwi po silang dalawa. Hindi po nila kasama yung anak ko. Sabi ko sa kanila, nasaan si Francis? Sabi nila na, akala namin umuwi na. Akala namin umuwi na. Lumabas po ako. Nung paglabas ko po nung 3, ikot na po ako ng ikot. Tapos, nung bandang 4 na po, isang oras na po ako naghahanap. Kumbaga, malit lang po yung lugar namin eh. Kumbaga, kabisado ko po. Halos lahat ng iskinita na ikot ko na eh. Nagsabi na po ako sa kanya po na, di ko makita yung anak mo. Sabi ko, tulungan mo ko maghanap. Tapos, pati yung mga kapatid ko, tumulong na din. Nagtanong-tanong kayo. Nagtanong-tanong na din po kami. Anong sinabi ng mga kapitbahay? Hindi din daw nila nakita. Oo. Tapos ngayon, naghahanap na din sila. Oo. Tapos yung suspect, natatandaan ko yun. Nakatayo na siya doon sa doon sa may bandang tindahan. Hinahanap na namin yung anak ko. Nakatayo lang siya doon, tapos parang ngumingiti-ngiti, sumasayaw, gano'n. Gumagano-ganon siya. Tapos yung lahat na po ng tao, naghahanap na. Pati asawa ko pa Actually po, nag-post na po siya ng missing asawa ko Ilang oras pa lang nawawala yung anak ko nun. Tapos ang nangyari po, nagpaalam po ako sa kanya nun. Oo. Sabi ko sa kanya na, Mahal, magpa-5 na. Kasi hanggang 6 lang yung trabaho ko. Day off ko po kasi nun. Hanggang 6 lang yung trabaho ko. Yung sahod po namin, kailangan pumuntang sa store bago mo makuha. Oo.
Baka masaraduan tayo ng store, sabi sa kanya. Baka mamaya yung pang-celebrate natin, makancel na naman. Sabi niya, sige, una ka na. Oo. Mauna na daw po ako sa Divisoria po kasi doon yung store po namin. Tapos ikaw patuloy kang naghanap. Opo, naghanap po ako. Tapos, Naghanap po ako nun ng picture ni Francis. Buti po may picture po ako nung suot niya po yung damit niya na suot niya mismo nung araw po na yun. Ngayon, pinakita ko po sa mga bata. Sa mga bata, tas sa mga ano rin po. Sabi ko sa kanila, pag nakita nila, tawagin ka ako nila kami. oo. Tapos maya-maya po, meron pong tumawag sa akin. Sabi niya, ate, nakita na yung anak mo. Karipas po ko ng takbo noon. Talagang ang bilis ko tumakbo. Tapos ayun po, nung pagkapunta ko po doon, nakasakay na po sila ng tricycle. Sinakay na po siya ng tricycle nung kapatid niya po, tapos nung kuya niya. Tapos nakita ko po si Francis. Parang tulala lang po siya. Yung mata niya po, hindi mo po mahahalata na may nararamdaman siya. Kumbaga, conscious po yung mata niya. Oo. Parang hindi po siya nakaramdam ng pain. Pero Parang anong ganun itsura po yung niya? mata niya. Nakatulala lang po siya. Tapos tinatanong po namin siya, sabi ko sa kanya, Nak, sino gumawa niyan sa'yo? Iyak na po ko ng iyak nun. Bali yung dugo niya po, tuyo na po sa mukha niya. Yung dugo niya po ay pwede nang bakbakin. Kasi nga sobrang... Natuyo na. Antagal na po antagal niya nang nag-aantay ng tulong. Ganun. Yung mata po ng anak ko, pikit na yung isang mata. Tapos may black eye na po ng malaki. Oo. Tapos di po nila alam na winasak pati yung tiyan niya. Nakita lang nila yung ginilitan dito. May Ginilitan po ng leeg. dito sa leeg. Sa leeg. May sugat siyang malaki dito. Inihiwa po. Dugo po ng dugo. Oo. Tapos pagdating po nila sa hospital, sabi ng doktor na sobrang baba na daw po ng dugo. Kailangan na salinan. Pirma na lang po kami kung ano yung may papapirma ng doktor. Kasi gagawin daw lahat ng doktor eh. Yung lahat kasi nga, gusto mabuhay ng bata. Ilang oras kasi bago siya nakita. Kumbaga lumalaban yung bata talaga eh. So, yung mga sugat na tinamunong bata ay binugbog yung mukha niya, May fracture po yung ulo niya dahil sa pagpalo po ng bato eh. pinalo ng bato yung ulo, tapos binugbog pa, Tapos sinampas pa daw ng bote. hinampas ng, Bote po sa ulo. tapos saka kinilitan. Tapos yung pinagbasagan ng bote po, yung hawakan po. Oo, Ayun daw po yung pinanggilit sa leeg leeg ni niya. Francis. Tapos bukod doon, Ayun po yung pinanghiwa din po sa tiyan niya. Yung bote. bote din po. Pero ang sabi mo, lumalaban si Francis nung nandun sa ospital. Wala na po siyang wala na po siyang bituka eh. Kumbaga, wala nang pagkukuhanan ng nutrients, magda-digest. Sa hospital po, 41 days po siya. Walang kain, suwero lang. Tapos ilang araw din po siya nakatubo, hindi makausap. Love you. May mga time din po na natatanggal yung tubo niya. Ayun po, doon siya nakakapagkwento ng ginawa sa kanya, sinong gumawa sa kanya. So, nakakausap niyo pa siya. Nakausap po. Siya po yung makakapag-confess. 3 linggo na po yung anak ko sa ospital eh. Kasi nakikita ko anak ko, hirap na po eh. Sabi ko, ba't sumama ka kasi doon na? Sabi niya, bakit di ako sumama? Kung ano siya nakapagsalita na, conscious na talaga. Di ako sumama, Papa. May pinapakita siya sa akin. Hindi ko nga din alam eh. Nung pag-akyat ko doon sa may poste, hinila niya ako eh. Inangat daw po siya. Dinala niya ako doon sa may mga halaman, sa may puno. Tapos? Doon na po ginawa sa kanyang Tapos doon niya po siya kinikwento na ginaganon niya ako sa leeg pa. Sabi ko, anong ginagamit niya? Yung bote. Sabi niya, yung bote pa. Dinatanggal niya yung ulo ko. Gumuno yung bata. Dinatanggal niya yung ulo ko. Tapos ang sabi ng anak ko, patignan mo pa yung ulo ko pa. Nakakakabit pa din. Kasi nga bata eh. Tapos lumalaban siya. Hindi siguro siya nakalaban. Nakikita niya na lang yung ginagawa sa kanya. Hinampas kasi yung 5 years old po, hampasin ka po sa ulo ng... So, kumbaga, medyo unconscious na siya ng kaunti. Hindi na siya makakilos. Di na rin siya makasigaw. Basag po yung dito niya eh, tas yung sa ulo niya. Kumbaga, yung ginagawa sa kanya, tinitignan niya na lang. Mahigit kalahating oras mula nang sumama si Francis sa lalaking nakaberde. Makikita ang lalaki na umakyat sa rampa ng kalsada. Ang lalaki na naglakad sa isang highway, tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada. At para bang
may dinudura. Pero hindi raw niya kilala. Hindi niya alam yung pangalan. Hindi niya po alam yung pangalan. Anong tawag lang niya? Tabatchoy po. Si Taba. Tsaka Tabatchoy yung tawag niya. So anong ginawa ninyo? Kinuhaan niyo ng litrato yung CCTV? Ganun ba? Tapos Hindi po. pinakita ninyo sa anak ninyo? Nung nasa presinto na, nasa cellphone ko po yung pinanood ko sa kanya yung, Nak, ito ba yung gumawa sa'yo niyan? Sabi niya. Opo, Papa, opo. Ang sinasabi sa kanya, Francis, Papa, pakulong mo ha. Ano siya? Papa, pakulong mo. Yung malaking tabatsoy. Ano ginawa sa'yo? Ha? Pinakulong mo? Ano yung huling sinabi sa inyo ng anak niyong si Francis? Ayun po, niyakap niya ako. Sabi niya na sa akin, Papa, love mo lang si Mama ha. Ano siya sa akin, Papa, love mo. Sabi ko, opo, love ko si Mama mo. Sabi ko, ikaw din, love din kita. Kaya sabi ko, kapit lang na, sabi ko, kaya natin to. Sabi niya, sige pa, lalaban daw siya. Hanggat sa, ayun na po yung sumuka na siya ng sumuka. Dugo po kasing sinusuka niya. Pati sa ilong lumalabas. Parang bumubulwak na po talaga. Sabi ko sa kanya, Nak, tama na po, please. Sabi ko sa kanya, natatakot si Papa. Sabi ko, natatakot si Papa. Kasi nga po yung mga kasama niya sa ospital, ganoon din po yung nangyari. Mga namamatay po. Sabi ko, natatakot si Papa. Ngumiti siya sa akin, tapos yung ngipin niya po namumula ako sa dugo ko. Guman lang siya. Sabi niya, Papa, okay lang yan. At least wala nang masakit sa akin. Gumanon siya, at least hindi na masakit pa. At least wala nang masakit sa akin. Kumbaga, ayun na po yung time na nagpapaalam na po siya sa akin. Kumbaga, ang gusto nilang sabihin, okay lang yan, Papa. At least dun sa langit, wala nang masakit. Wala na akong nararamdaman. Kami po kasi gusto talaga namin na mabuhay siya. Gusto namin na ilaban pa siya. Sabi po ng doktor sa amin, inausap po kami dalawa. Swerte na lang ng bata kung mabubuhay pa siya kinabukasan. O susunod na araw, swerte na. Kasi nga, last na energy niya po, nagamit niya na. Kaya sabi po, Panginoon, kung sa amin po si Francis, kumbaga kung pinagkakalop niya pa sa amin si Francis. Panginoon, pagagalingin mo siya eh. Pero kung di na po talaga, sabi ko, Panginoon, sinosurrender na po namin si Francis. Huwag lang po siyang mahihirapan. Kasi nga po nakikita na namin, nahihirapan na yung bata, nilalaban lang po talaga niya eh. Kasi gusto niya pa talaga kami makasama. Nung nasa ospital po siya, pag kinukuhaan siya ng dugo, lagi po akong lumuluha, lumiiyak. Kasi nahihirapan siya eh. Sumisigaw siya na, ayoko na po. Tapos umiiyak ako. Sinihila niya yung damit ko, sinasabi sa akin. Ginagano niya yung mata ko, Pa, huwag kang iiyak. Sabi ko, huwag kang iiyak, magpakatatag ka pa. Sabi ko, ikaw, sabi ko na, lumabang ka lang. Sabi ko, lumabang ka lang. Napakatapak ng anak ninyo. Nung bago po siya mamatay nun, humiling po yun siya sa amin. Sabi niya po sa amin, sabi niya, 2 daw po kami ng papa niya magbantay. Kaso nasa ICU po kasi siya. Kaya hindi po pwede ng 2 yung bantay. Kaya sabi ko po sa kanya, si papa na lang ngayon, Nak, tapos bukas si mama na lang ulit ha. Kasi iba-iba po kasi nagbabantay sa kanya. Yung lola niya po kasi nagbabantay din. Tapos nung araw na yun, sabi ko po, sana pinagbigyan na lang namin siya. Kaso hindi nga po talaga pwede. Kasi kung alam lang po namin na yung araw na yun pala, mamamatay din siya. Lahat ng lakas niya nagamit na daw po niya. Sabi po sa amin, sabi niya, gustuhin man naming operahan si Francis, kaso hindi nakakayanin. Kasi nga hindi na kaya ng katawan ng bata. Sabi niya, gusto pang mabuhay ni Francis. Gustong gusto niya pa. Ang kaso yung katawan niya ang bumigay. Kaya po ngayon, nagdadamay na kami mag-asawa. Kapag may nakikitang may nalulungkot sa amin na sa isa't isa, sabi ko lang sa kanya na huwag mong isipin na wala yung anak mo. Babalik, sabi ko, babalik din siya. Siguro papagaling lang.
kahit mag-back to zero kami, babalik siya, ganun. Ang paggawa sa kanya, masaklap eh. Hindi niya deserve yun eh, kasi gusto niya lang talaga maglaro, mag-aaral. Napakabibo ng bata. Tapos ganun yung mangyayari. Mahirap. Yun daw yung isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay. Yung kapag ang magulang ang maglilibing sa kanyang anak. Ay nga po eh. Pero may isa pang hiling si Francis bukod sa magpakatatag kayo. Ayun nga po yung Ang hiling ni hostation. Francis ay ipakulong, Ipakulong nga. magkaroon ng hustisya. Anong pinagdarasal ninyo ngayon? Sana po makamit namin yung station na nararapat para kay Francis. Ayun po talaga. Kasi hindi niya po deserve yun. Gustong-gusto lang maglaro ng anak namin kaya po lumalabas yun kasi nag-iisa lang po siya. Hustisya lang po talaga yun. Gusto namin makamit. Mabigyan siya ng hustisya. Kung kami lang nga po magdidesisyon, dapat buhay din eh. Buhay yung kinuha niya eh. Kaso hindi naman po kami. Patas pa rin naman po yung mananaig. 20 years old na yung suspect. Opo nga eh. Buti na lang yung anak nila pag nakakulong, makakakain, makakatulog eh. Eh yung anak namin, hindi na mababalik yung buhay. Kung kayo po yung magulang, mararamdaman po ninyo yung nararamdaman po namin kung gaano po kasakit. At sana maging mabilis ang hustisya. Ayun po, sana nga po. Nakikiramay ako sa inyong dalawa, Jemuel. Makatatag kayong dalawa. Mahirap ang pinagdaraanan ninyo. Pero pagdarasal namin na sana rin makamit ninyo sa lalong madaling panahon ang hustisya. Kasi kapag dumating ang hustisya, kahit papano mas gagaan yung pinapasan ninyo. Alam niyo mga kapuso, may isang world leader si Nelson Mandela, sinabi niya, there can be no keener revelation of a society's soul than the way it treats its children. Kumbaga makikita natin ang buod ng isang lipunan sa kung paano tinatrato ang mga bata sa lipunang ito. Masakit isipin na sa panahon ngayon, marami pa ring bata ang naaabuso, nagiging biktima ng krimen. Mga bata na katulad ni Francis na gusto lang maglaro pero nauuwi sa karahasan. Ang pinagdarasal natin, sana makapit ang hustisya. At sana dumating ang panahon na libreng makakalabas sa kanilang mga tahanan ng mga bata para makapag-aral nang hindi natatakot ang kanilang mga magulang na may mangyayaring mga masama sa kanilang anak. Yan ang pinagdarasal natin. Sana maging ligtas ang lipunang ito para sa ating mga anak. Ako po si Cara David at ito po ang iListen. Patuloy sana nating ipagdasal ang pamilya ni Francis para sa katatagan at para sa hustisya. Salamat po. Thank you din po. Maraming salamat din po.